Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat, habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bumubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo lamang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay kapista ni Santiago. Siya ang kapatid ni San Juan. Mga anak sila ni Zebedeo. Malapit ang magkapatid na ito kay Jesus. Nung si Jesus ay umakyat sa langit, humayo ang mga apostol sa iba't ibang bahagi ng mundo ayon sa utos ni Jesus. Si Santiago ay pumunta sa Espanya. Pagkaraan ng ilang taon, bumalik siya uli sa Jerusalem at doon siya pinatay ni Herodes, yung anak ng Herodes na nagpapatay sa mga sanggol nung isinilang si Jesus. Si Santiago ang una sa mga apostol na naging martir. Ang kanyang buto ay dinala uli sa Espanya. At doon siya ay naging dakilang patron, lalo na noong binawi ng mga Katoliko ang Espanya sa mga Muslim na sumakop dito ng higit na 700 taon. Kilala ngayon si Santiago sa simbahan ng Compostela, ang hantungan ng mga gumagawa ng Camino de Santiago de Compostela. Ito ang naging kilalang pilgrimage site sa buong Europa noong Middle Ages. Sa ating pagbasa ngayon, nilalahad ni San Pablo ang kalagayan ng mga apostol. Ang dala-dala nila ay isang kayamanan na nasa lalagyan ng babasaging palayok. Ang kayamanang ito ay ang mabuting balita. Ang babasaging palayok ay ang kanilang marupok na pagkatao. Marami silang dinadaanan na kahirapan at pagsubok. Kinukutya sila, inaalipusta, sinisiraan, pinababayaan, inuusig, pero nanatili pa rin silang tapat. Dala-dala nila sa kanilang katawan ang pagkamatay ni Jesus. Para na rin sila namatay dahil kay Kristo upang ang buhay ni Kristo ay maranasan din nila sa kanilang katawan. Ginawa nila ito dahil sa mga Kristiyano. Handa silang mamatay upang ang buhay ni Kristo ay matanggap ng mga mananampalataya, upang mas marami mga tao ang magsaksi at makiisa sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang buhay ng mga apostol ay tunay na pag-aalay ng sarili alang-alang sa iba. Ang buhay na ito ay pinagpapatuloy sa simbahan
sapagkat ang simbahan ay apostolic. Sinasabi natin, I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Ang isang tanda ng tunay na simbahan ay siya ay apostolic. Ang ibig sabihin nito na ang mensahe ng simbahan ay ang mensahe ng mga apostol. Ang katuruan natin ay galing sa mga apostol. Sila ang original sa mga witnesses ng buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ibig din sabihin ng apostolic na ang namumuno sa atin ay kahalili ng mga apostol. Ang ating mga obispo ay may apostolic succession nanggaling ang kanilang pamumuno sa mga apostol. Apostoliko din ang simbahan kasi ang paraan ng paglilingkod at pag-aalay ng mga apostol at ang kanilang pagiging masigasig sa pagmimisyon ay pinagpapatuloy pa rin sa simbahan. Totoo nga, valuable at mahalaga ang mensahe at grasya na dala-dala ng simbahan. Pero ang nagdadala nito ay marupok at mahina ng mga tao. Palaging may pag-uusig, pero hindi tumitigil ang paglalaganap ng mabuting balita. Ginagawa ito ng maraming mga tao upang mas lalong dumami ang mga taong magpasalamat sa biyaya ng kaligtasan. Patuloy po namin inihahasik, Panginoon, ang binhi ng magandang balita. Ito iyang binibigyan ng buhay at inaalagaan. Manatili po kasana kami sa landas ng mga apostol. Santiago, ipanalangin mo kami.